Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati pa yung katabi natin, a blessed Sunday to you. Sabi ko kanina, narito na tayo sa panahon ng Adbyento. Ito yung paghihintay natin sa pagdating ni Kristo na may kagalakan sa ating mga puso, no? So kahit na ganito yung kulay ng mga vestment o kasuotan natin, ang panahon na Adbyento ay ang paghihintay na may kagalakan sa ating mga puso. Pinagninilayan ko kahapon kung paano nga ba tayo naghahanda sa pagdating ni Kristo. Ating narinig sa ating Ebanghelyo, lalong-lalo na kailangan nating maganda dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. So dapat, sabi dito, dapat laging maging handa. Kasi hindi natin alam, no? No one knows kung kailan talaga darating ang ating Panginoon. At gusto natin na sa Kanyang pagdarating ay handa tayo, not only spiritually, but more so, yung ating mga puso ay nakahanda rin. Ito kasi, no, kapag sinasabi natin na Adbyento, madalas yung unang pumapasok sa ating isip ay yung paghanda natin spiritually. Kaya naman po, di ba, nagsisimba tayo, later on, mag-a-attend sa simbang gabi, may mga nagnunubina. Ito yung mga unang-unang pumapasok sa ating mga isip whenever we speak about Advent as our time of preparation for the coming of Christ in our lives. Pero ito rin ang punto ng ating Ebanghelyo at mga pagbasa ngayong araw na ito. Sabi dito, no, kapag naghanda tayo, hindi lang dapat yung spiritual na aspeto ng buhay natin, yung maihahanda natin, kundi sabi ko kanina, merong paggising ng puso. Kaya di ba no, sa second reading natin, narinig natin yung paulit-ulit na sinasabi na kailangan kayong gumising. You need to stay awake. At ang sinasabi dito, ang paggising ng puso ay yung hindi lang yung pagdarasal, kundi yung paggising ng puso para makita yung mali at sundin lagi ang tama. And I believe this is a complete kind of preparation, yung marunong kang magdasal, and at the same time, you are also choosing to do only the good thing. Kasi nga, sa realidad, may taong magaling magdasal. Kompleto ang attendance sa misa. Memorize ang napakaraming novena. Mako-complete yung simbang gabi. So spiritually disposed. Handa sa kanyang spiritual na aspeto ng buhay. Pero alam natin na hindi lahat ng mga taong marunong magdasal ay mabuti. Hindi lahat ng nakikisimba dito, mabuti. Hindi lahat ng nakamemorize ng mga debosyon, paglabas dito, puro magandang salita yung lumalabas sa bunganga. That's why when we say, I need to prepare for the coming of Christ in my life, dapat buong klase ng preparasyon. Yung nakikisimba, yung nagdarasal, marunong magdebosyon, at meron ding mabuting gawa. Because when the Lord comes, He will not only ask you, ilang simba yung inatendan mo, ilang dasal yung na-memorize mo. Hindi lang naman niya sasabihin yun eh. Ang tatanungin niya, paano mo ginamit yung pananampalatayang iyan para mapabuti yung buhay mo at yung buhay ng ibang tao. Paano mo ginamit yung pananampalatayang yan para mas may mapalapit ka pa sa Panginoon. Ngayon kasi ang trend, gagamitin ang Panginoon, gagamitin ang iba't ibang klase ng mga spiritual na bagay para pagtakban ang kabulukan. Gagamitin ang pangalan ng Diyos para hindi makita yung mga kasalanan. Pansin ba ninyo yun, no? Minsan nakikipag-away tayo, ikaw na ngayong mali,
ikaw pa yung maghahanap ng biblical quotes para panindigan yung sarili mo. Yung iba, ginagamit pa yung Santo Niño para mag-project na yung sarili nila ay mabuti. Yung iba, gagamitin yung mga picture nila. Oh, wow! Very pious. Wow, very prayerful. Paglabas naman simbahan, sila yung unang nangaaway ng kapwa. My dear friends, gone are the days na purong spiritual lang yung paghahanda. It is very essential. It is a center of preparation. Pero dapat yung spiritualidad na yan yung nakapagpapabago sa ating salita at sa ating gawa. Kaya sabi sa ating ikalawang pagbasa, no? Put on your armor of truth. Yung dapat makita ng ibang tao at yung sa buhay natin ay purong katotohanan lamang. And I think dito tayo nagkukulang. Magaling tayong magdasal minsan, pero sa gawa, nakukulangan. Makukompleta natin lahat ng mga simba, lahat ng mga simbang gabi, pero sa gawa, doon pa rin nagkukulang. And I believe so, no? Ito yung rason kung bakit paulit-ulit tayong nagse-celebrate ng Advent season every year. Dahil marami sa ating yung nakakalimot para maging mabuti. Ngayong linggo ito, yung unang sinindihan natin ay yung kandila ng pag-asa. At tinatanong yung sarili ko sa kahapon, bakit every time, no, ang unang sinisindihan natin ay yung ilaw ng pag-asa? Ito yung realization ko, no? Ang ilaw ng pag-asa, no, ang unang kandila, kapag kahit merong isang nakasindi, yan yung pagmumulan ng maraming pag-asa. Ito yung pahiwatig siguro, no? Na it starts with one light at doon nagkakaroon ng hope. Ako kung tatanungin niyo ako, meron pa bang pag-asa? Meron pa. Whenever I see a child correcting another child, na mali yan. Whenever I see young people standing up to fight for the truth kahit na maraming mali, may pag-asa. Sa workplace ninyo, kahit yung minsan may sistema ng korupsyon o kamalian, pero meron pa rin naninindigan, kahit walang easy money, may pag-asa. Sa loob ng pamilya, kahit maraming nag-aaway-away na magkakapamilya, pero merong nanindigan at tumatayo para itama ang mali, may pag-asa. Kapag merong bumoboses sa katiwalian, sa gobyerno at sa simbahan, may pag-asa. My dear friends, hope can start even from a single light. Later on, yung kandila ng pag-asa, marami pang ibang sisindihan na kandila. Galak, name it all. And this is chance for all of us, whenever we see the first candle ng Albert Tree, ang hamon sa ating lahat ay para maging pag-asa. Imagine, no, when we can stand in the midst of corruption, in the midst of negative things that are happening around us, mayroong pag-asa. Pero magsisimula ang pag-asa na yan sa atin mismo. When we put on Christ in our lives, may pag-asa. When we acknowledge our sinfulness, may pag-asa. At lalong-lalo nang may pag-asa kapag itatama natin yung mga maling gawa. Doon may pag-asa. Hindi lang it's not only purely spiritual, kailangan sinasamahan lagi ng paggawa. So this season of Advent, ito yung panalangin natin. Lord, help me to see my brokenness. Makita ko ang mga mali sa buhay ko. Yan yung una. Kasi nga madalas nabubulag tayo. Madalas ginajustify natin yung mga mali natin to the point of using the name of God, using the name of the church, using pious means
para mapagtakpan yung mga mali. Hindi eh. Sana yung pananampalataya, sana yung pananalig sa Diyos, sana yung pakikimisa, yan yung pagmulan para madistorbo yung puso natin sa ating mga mali. At yan din yung mag-inspire sa atin na baguhin kung anuman yung mali. So that when the Lord comes, sa panahon na hindi natin alam, sa panahon na hindi natin inaasahan, masasabi natin, Lord, o tingnan mo, nakimisa po ako, nagdasal po ako, at mabuti rin po yung buhay ko. Sabihin siguro ng Panginoon, no? Good job. Isinabuhay mo yung pananampalataya mo. Again, uulitin ko, hindi lahat ng marunong magdasal mabuti. Hindi lahat ng palasimba mabuti. Hindi lahat na nakamemorize ng debosyon mabuti. Minsan nagkukulang na tayo paglabas. Minsan nakukulangan tayo upang isabuhay kung ano yung natututunan natin sa loob ng simbahan at kung ano yung sinasabi nating pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. They always go together, my dear friends. Kung masasabi mong may malalim ka ng pananampalataya, automatic na dapat na yan ay nakikita sa ating paggawa. Pero kung merong kaibahan, yung naipapakita sa labas ng simbahan, then tanungin natin, baka hindi ko pa lubusang naunawaan ang ibig sabihin ng pananampalatayang ito. So ngayon, paano tayo maghanda? Hindi lang sa 500 na Noche Buena, no? Maghahanda tayo sa pamamagitan ng pagdarasal, paghahanda sa ating kaluluwa, at gayon din sa paghahanda ng ating mga puso. At paano yun? Itama ang mali at ilaban lagi ang tama. Amen.